Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace at ang ating pong tatalakayin ngayon ay entitled 45 Differences Between Law and Grace. Let me repeat, brethren in Christ, 45 differences between law and grace. Wala pong masama kung ating pong ihahambing ang mga bagay-bagay upang ating pong makita ang kaibahan ng mga ito, mga kapatid. At ating pong basahin sa Ecclesiastes 7:27, Tagalog ang Biblia. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. And in Amplified Version, Ecclesiastes 7:27, Behold, this I have found, says the preacher, while waiting on thing after another to find out the right estimate and the reason. Let me repeat, brethren in Christ, Behold, this I have found, says the preachers, while waiting on thing after another to find out the right estimate and the reason. So, yun po mga kapatid. Kaya ngayon ay ating pong ihahambing ang tinatawag po nating batas at biyaya, mga kapatid. Let us read here in John 1:17, Tagalog ang Biblia, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. And in Amplified Version, John 1:17, For while the law was given through Moses, grace, unearned, undeserved favor, and spiritual blessings, and truth came through Jesus Christ. So here, brethren in Christ, always remember that we were no longer under the law, we are under the grace, brethren in Christ. Now, this is the question, under the law or under grace? Are we under the law or under grace? Of course, para po natin ma-distinguish, para po natin ma-identify, at para po natin ma-recognize if we are living under the law or if we are living under grace, let us discover these 45 differences between law and grace, brethren in Christ. And difference number one about veil. Under the law, a dividing veil according sa Exodus 26:33. Under grace, a rent veil according sa Hebrews 10:19. So here, brethren in Christ, atin pong makikita na sa ilalim po ng batas, mga kapatid, ay makikita po natin na nilagyan po ng tabing ang Holy of Holies at saka yung Holy Place, kasi everyone is not allowed na makapasok po doon. While sa grace, mga kapatid, ito po ay yung tabing ay napunit when Jesus Christ died on the cross so that we can now enter into His presence, brethren in Christ. And difference number two about blotting out. Under the law, the sinner is blotted out, Exodus 32:33. Under grace, the sin is blotted out, Colossians 2:14. Mga kapatid, ating pong nakita na sa ilalim po ng batas, ang sinner ang blinablat out. Samantala po, sa ilalim po ng biyaya, ang kasalanan ang blinablat out, hindi po ang nagkasala. Kaya nakita po natin ang kaibahan because again, sa ilalim ng batas o sa batas, ang makasalanan ang inaalis. Samantala, sa ilalim ng biyaya, ang kasalanan ang inaalis, hindi po yung makasalanan. And difference number 3 about sinner. Under the law, the sinner is cursed, Galatians 3:10.
Under grace, the sinner is covered. Romans 4:7. Brethren in Christ, makikita po natin na sa ilalim ng batas talagang ang mga nagkakasala ay isinusumpa. Samantala sa ilalim ng biyaya, ang mga makasalanan ay kino-covered ng dugo ng ating Panginoon Kristo. And of course, once we are covered by the blood of Jesus Christ, tayo po ay justified. Mga kapatid, tayo po ay isasanctify, tayo po ay lilinisin, kaya tayo ay magiging righteousness in the sight of God. And difference number 4 about commandments. Under the law, do. Deuteronomy 8:1. While under grace, done. John 19:30. Mga kapatid, talagang masasabi po natin na talagang sa kautusan, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yon. Samantala, sa ilalim po ng biyaya, mga kapatid, ay tinapos na lahat ng ating Panginoon. It has been done, brethren in Christ. And now, difference number 5 about confession. Under the law, mouth must shut up, Deuteronomy 8:1, while under grace, mouth must speak out, John 19:30. So, mga kapatid, kumbaga, sa ilalim po ng batas, ang mga tao ay hindi pwede hong magsalita. Kaya nga po, mayroon silang tinatawag na prophets, brethren in Christ. They cannot direct to God. Samantala, sa ilalim po ng biyaya, everyone can speak out. Pwede pong makipagsalitaan, pwedeng magsalita, mga kapatid. And difference number 6 about praising. Under the law, shuts every mouth before God, Romans 3:19. Under grace, opens every mouth to praise God, Colossians 3:16 and Psalms 104. So here, brethren in Christ, makikita po natin na yung everyone ay talagang sarado ang kanilang bibig para magpuri sa Panginoon. Samantala po sa ilalim po ng biyaya, ang lahat ay pwedeng magpuri sa ating Panginoon. And difference number 7 about favor. Under the law, showed favor to the good people, Proverbs 12:2, while under grace showed favor to the ungodly people, Ephesians 2:4-5. How much more to those who are good, brethren in Christ? Kaya dito makikita po natin sa ilalim po ng batas, ang tanging na bibigyan lamang po ng pabor ay yung mga taong mabubuti. Pag hindi ka mabuti, hindi ka mabibigyan ng pabor. Pero samantala sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ay pinagpapakitaan po ng pabor, maging po ang hindi makadiyos na mga tao. Or sabihin natin yung mga taong mga suwail, mga kapatid, ay pinagpapakitaan pa rin ng Diyos ng kanyang pabor. And difference number 5 about graving. Under the law, graven outwardly, tablets of stones, 2 Corinthians 3:3, while under grace, graven inwardly, Christ in you. Colossians 1:27 and Colossians 3:3. So here, brethren in Christ, very clear enough na yung para bang inukit, mga kapatid, yung kautusan sa mga tapyas ng bato. Samantala po sa ilalim ng biyaya o sa biyaya, itinatak sa ating puso ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga, Christ in you, mga kapatid. So, again, mga kapatid, maliwanag na malaki ang kaibahan ng batas at ng biyaya. Difference number 9 about God's Word. Under the law, add no more to it, Deuteronomy 5:22, while under grace assures for more about it,
Hebrews 1:2. Dahil, again, hindi na po sila pwedeng magdagdag, mga kapatid, what it is written. Hindi na pwede nilang bawasan, hindi na nila pwedeng dagdagan, pero tayo naman, sa ilalim ng biyaya, hindi naman natin dinadagdagan, hindi natin binabawasan, pero binibigyan po tayo ng katiyakan dahil po sa salita ng Diyos. And difference number 10 about motivation. Under the law has its inexorable demand, Joshua 17:25, while under grace has its inspirational blessing, 2 Corinthians 5:17. So here, brethren in Christ, makikita po natin na talagang distressful yung sa ilalim ng batas, very distressful, at makikita po natin maraming nagwo-worry, maraming nangangamba, maraming natatakot, maraming nababahala. Pero mga kapatid, sa ilalim ng biyaya, tayo po ay binigyan ng inspirasyon, ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya malaki po ang kaibahan ng nasa ilalim ng batas at nasa ilalim ng biyaya. Difference number 11 about sinner. Under the law, it brings judgment to the sinner, Romans 5:18, while under grace, it brings justification of the sinner, Romans 3:24. Dahil sa ilalim ng batas, mga kapatid, ang mga makasalanan ay nakakaranas po ng tinatawag po nating hatol. Samantala, ang sa biyaya, nakakaranas po sila ng pagpapawalang sala or yung tinatawag po nating pag-aaring ganap. That's why pag sinasabing justified, declared righteous, kaya we are called the righteousness of God. Ulitin ko lamang po, sa ilalim ng batas, ang mga makasalanan ay nakakatanggap po ng hatol, samantala sa ilalim ng biyaya, ang mga makasalanan ay nakakatanggap po ng pag-aaring ganap o pagpapawalang sala. Difference number 12 about keeping. Under the law, keep all the commandments, James 2:10, while under grace, keep all by the power of God, 1 Peter 1:5. Mga kapatid, nakita po natin na sa 613 laws in the Old Testament, dapat wala sila po doon, mga kapatid, lalabagin. Kailangan lahat po nila susundin at kailangan lahat po nila itong iingatan. Samantala, sa ilalim ng biyaya, mga kapatid, tayo ay iniingatan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Kung ating pong titingnan ng isang sandali, sa ilalim ng batas, ikaw ang mag-iingat, sa ilalim ng biyaya, tayo ang iniingatan. And of course, difference number 13 about love. Under the law, it demands love, Deuteronomy 6:5. Under grace, it exhibits love, John 3:16. So mga kapatid, sa ilalim ng batas, ay nire-require at dinedemand ang tao na magmahal. Samantala, sa ilalim ng biyaya, tayo ay nagmamahal kasi this is just an exhibits the love that God has given to us because He first loved us. So again, under the law, it demands love, while under grace, it exhibits love. Kaya tayo natututong magmahal sa Diyos, sa ating kapwa, kasi nakatanggap na tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon. And of course, difference number 14 about sinner. Under the law, moves the sinner to sin, Romans 7:8, while under grace, removes the sin from the sinner, Matthew 1:21. So, mga kapatid, makikita po natin na ang nasa ilalim ng batas, mga kapatid, ay ipinupush yung makasalanan na magkasala, na magkasala, na magkasala. Samantala sa ilalim ng biyaya, tinatanggal po ang kasalanan sa mga makasalanan. Kaya hindi po tayo napupush sa pagkakasala, mga kapatid. And difference number
15, about intimacy. Under the law, nearness to God is impossible. Exodus 20:21. While under grace, nearness to God is guaranteed. Ephesians 2:13. Dahil mga kapatid, alam naman po, ang mga namumuhay sa ilalim ng batas ay talagang sa tingin nila napaka-imposible lumapit at lapitan ang Diyos dahil ang paniniwala nila ay hindi sila mabubuhay kapag lumapit sa Diyos. Samantala, sa ilalim ng biyaya, ang ating pong pagiging close, pagiging intimate, having a close relationship with God, ginarantiya na po ito ng kasulatan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And difference number 16 about blessing. Under the law, obedient to be blessed. Deuteronomy 7:28, 1-9. While under grace, blessed to be obedient. 1 John 4:19. Nakita po natin ang kaibahan na sa ilalim ng batas, ang kailangan mong sumunod para ikaw ay mapagpala. Samantala, sa ilalim ng biyaya, pinagpala ka, kaya ka sumusunod. At difference number 17 about obedience. Under the law, demands obedient heart. Exodus 27-17. While under grace, bestows obedient heart. Romans 6:11-13. Ang kaibahan, mga kapatid, ng nasa ilalim ng batas ay kailangan magkaroon ng masunuring puso. Samantala, sa ilalim ng biyaya, binigyan po tayo, pinagkalooban tayo ng masunuring puso. And difference number 18 about prodigal son. Under the law, stone the prodigal son, Deuteronomy 21:20-21, while under grace, save the prodigal son, Luke 15:20-23. Nakita po natin, mga kapatid, ang kaibahan na sa ilalim ng batas, kapag ikaw ay prodigal son, ikaw ay babatuhin hanggang mamatay. Samantala, sa ilalim ng biyaya, ililigtas kapag ikaw ay prodigal son, brethren in Christ. Kaya nakita po natin ang malaking kaibahan, mga kapatid, sa ilalim ng biyaya at sa ilalim po ng tinatawag po nating batas, mga kapatid. At let us continue dahil maganda po ang ating tinatalakay, mga kapatid, so that we can distinguish, we can identify, we can now recognize, and we can now differentiate between law and grace, brethren in Christ. And let us continue. Difference number 19 about living. Under the law, it brings death sentence. Deuteronomy 21:22-23, while under grace, it gives life's serenity. Romans 5:1. Sa ilalim po ng batas, mga kapatid, ay makikita po natin na nagdadala po ito ng hatol sa buhay o hatol na kamatayan, samantala sa ilalim ng biyaya, nagbibigay po ito ng mapayapang buhay, mga kapatid. And difference number 20 about repaying. Under the law, it retaliates the people. Exodus 21:24. While under grace, it redeems the people. Galatians 3:13. Mga kapatid, makikita po natin sa ilalim ng batas, ang mga tao ay nagre-retaliate sa dahil sa mga kapatid, kumbaga sila po ay
Pag sinabing retaliates po kasi mga kapatid ay yung para bang nagre-react sila mga kapatid, or para bang nagagalit sila, naiinis sila. Kasi yun nga po sa dami ng mga demands sa kanila, pero sa ilalim po ng biyaya mga kapatid, ang tao ay hindi na po dinidemand kundi nililigtas ang tao. And let us continue, brethren in Christ. Difference number 21 about sanctification. Under the law, it demands sanctification, Leviticus 11:44, while under grace, it bestows sanctification, 1 Corinthians 1:30. Nakita po natin sa ilalim ng batas, ay hinihiling sa kanila ang magpakabanal, samantala sa ilalim ng biyaya, pinagkalooban tayo ng kabanalan. And difference number 22, about results. Under the law, 3,000 people were slain, Exodus 32:28, while under grace, 3,000 people were saved, Acts 2:41. So makikita po natin mga kapatid ang kaibahan, dahil sa ilalim ng batas, pumapatay, sa ilalim ng biyaya, bumubuhay at nagliligtas mga kapatid. Difference number 23, about conscience. Under the law, having a guilty conscience, Hebrews 10:1-2, while under grace, having a forgiven conscience, Hebrews 9:12-14, and Hebrews 10:10-14, brethren in Christ. Makikita po natin na sa ilalim po ng batas ay makikita po natin na guilty ang nararamdaman ng mga tao at pagkakonsensya. Samantala sa ilalim ng batas, yung ating pong konsensya or yung ating pagiging guilty has been already forgiven. Kaya we're no longer guilty sa ating mga kasalanan because we have been forgiven. Kaya mayroon na tayong tinatawag na clear conscience, mayroon na tayong tinatawag na pure conscience, brethren in Christ. And difference number 24, about voices. Under the law has its voice of consternations, Hebrews 12:18-21, while under grace has its voice of covenant, Hebrews 12:22-24. So mga kapatid, sa ilalim ng batas, ang naririnig nilang tinig ay tinig mga kapatid ng tinatawag po nating para bang alarma, warning, or worry, or yung tinatawag po natin mga kapatid na pagkatakot. Samantala sa ilalim ng biyaya ay yung ating naririnig na tinig ay tinig po ng tipan mga kapatid. At of course, kapag naririnig natin ang tipan that God will never stop doing good, it will be a good news sa buhay ng bawat isa sa atin. Difference number 25, about beholding. Under the law, when Moses shone up, the people feared, Exodus 34:30, while under grace, when Jesus shone up, the people believed, Mark 9:15. So, dahil mga kapatid, dala-dala ni Moses ang dalawang tapyas ng bato, kaya nang makita siya ng mga Israelita, natakot sa kanya. Samantala, nung ang Panginoon ay magkatawan tao at nagpakita sa mga tao, ang mga tao ay sumampalataya at naligtas. And difference number 26, about bearing yoke. Under the law, its yoke is burdensome weight, Galatians 5:1, while under grace, its yoke is burden light, Matthew 11:29-30. Mga kapatid, sa ilalim ng batas, makikita po natin na ang pamatok ay sobrang bigat. Samantala sa ilalim ng biyaya, ang pamatok ay sobrang gaan mga kapatid. And
Difference number 27 about zealousness. Under the law, it produces zeal but no salvation. Romans 10:1-2, Philippians 3:6, and Romans 10:1-8. While under grace, it imparts zeal but with salvation. Titus 2:14, 1 Peter 1:8. So here, brethren in Christ, makikita po natin na sa ilalim po ng batas ay yung tinatawag po natin, mga kapatid, na andun po yung zeal sa atin. Kaya wala nga lang sila kaligtasan. Naandun yung kanilang commitment, naandun ang kanilang devotion, naandun ang kanilang dedication. Kaya lang walang kaligtasan. Samantala sa ilalim ng biyaya, inimparts lang sa atin, ipinagkalob lang sa atin yung zeal, brethren in Christ, with salvation pa. Kaya tayo nagiging committed, nagiging devoted, nagiging mga kapatid, ay tayo talaga ay dahil sa ipinagkalob sa atin ang zeal, brethren in Christ. Again, dito po makikita po natin na talagang malaki ang kaibahan po ng mga nasa ilalim ng batas at nasa ilalim po ng biyaya. Difference number 28 about coming to God. Under the law, prohibits to come to God, Exodus 20:7-17, while under grace permits to come to God, Matthew 11:28. So makikita po natin sa ilalim po ng batas, ang mga tao ay pinagbabawalan lumapit sa Diyos dahil nga sila ay mamamatay. Samantala, sa ilalim ng biyaya, ay inaanyayahan pa ang mga tao na lumapit kay Jesus upang makasumpong po ito ng kapahingahan, mga kapatid. Kaya sa ilalim ng batas, pinagbabawalan silang lumapit sa Diyos. Sa ilalim ng biyaya, pinapayagan silang lumapit sa Diyos. And difference number 29 about outcome. Under the law, it condemns us, Romans 7:9, and under grace, it redeems us, Romans 8:1. So makikita po natin na ang nagiging bunga, mga kapatid, kapag tayo ay nasa ilalim ng batas, ay ito po ay paghatol o kahatulan. Samantala, sa ilalim po ng biyaya, mga kapatid, ay pagliligtas ang lagi nating natatanggap. And difference number 30 about works. Under the law says do, Exodus 20:7-17, while under grace says it's done, John 17:4. Kaya mga kapatid, kailangan sa ilalim ng batas, kailangan nilang gumawa at magpatuloy gumawa. Samantala po sa ilalim ng biyaya, tinapos na po ang gawa, kaya ang gagawin na lamang po, tanggapin natin ang benepisyo ng tinapos na gawa ng ating Panginoon. And difference number 31 about receiving. Under the law, pronounced curses, Galatians 3:10. Under grace, promised blessings, Galatians 3:14. Sa ilalim ng batas, ang natatanggap nila ay sumpa, samantala sa ilalim ng biyaya, ang natatanggap nila ay pangako ng pagpapala. Difference number 32 about sinners. Under the law, make sinners slain, Romans 8:2, while under grace, make sinners alive, Romans 8:2. Sa ilalim po ng batas, kapag ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay. Samantala sa ilalim ng biyaya, kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay mabubuhay dahil patatawarin ka at ililigtas ka ng ating Panginoon. Difference number 33 about life. Let me repeat. Difference number 33 about life. Under the law, the wages of sin is death, Romans 6:23, while under grace, the gift of God is eternal life,
Romans 6:23. So makikita po natin ang kaibahan, mga kapatid, dahil ang nasa ilalim ng batas ay ang kabayaran, kamatayan. Samantala, ang sa ilalim ng biyaya, ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Ano pa ba ang ating hahanapin? Tayo ba ay patuloy mamumuhay sa ilalim ng batas o patuloy tayong mamumuhay sa ilalim po ng biyaya? And difference number 34 about holiness. Under the law says continue to be holy. 1 Peter 1:15-16. While under grace says it is finished. John 19:30. Sinasabi po doon, mga kapatid, sa ilalim ng batas ay kailangan magpatuloy ka mamuhay na may kabanalan. Samantala sa ilalim ng biyaya, tayo ay binanal na, mga kapatid, at nananatili tayong banal. At difference number 35 about humanity. Under the law condemns the best man, James 2:10, Galatians 3:10, and John 3:3, while under grace saves the worst man, 1 Timothy 1:15. So makikita po natin, mga kapatid, na sa ilalim po ng batas, ang parang kahit ikaw ay mabuting tao, hahatulan ka pa rin. Samantala sa ilalim ng biyaya, kahit ikaw na po ang pinakamasamang tao, ililigtas ka pa rin, mga kapatid. Yun po ang tanging kaibahan sa ilalim ng batas at sa ilalim po ng biyaya. And a difference number 36 about repaying. Under the law says pay what you owe, Matthew 18:34, while under grace says I freely forgive all, Romans 3:24. So sa ilalim po ng batas, anuman ang iyong pagkakautang ay kailangan mong bayaran. Ipin sa ipin, buhay sa buhay, mata sa mata, ganun po sila dati. So you have to pay what you owe. While under grace says I freely forgive all. So wala na tayong pagbabayaran dahil pinatawad na po lahat ng ating mga pagkakasala sa ating Panginoon. And difference number 37 about sin. Under the law, reveal sin. Romans 7:7, while under grace, reconcile sin. 2 Corinthians 5:19. Alam naman po natin, sa ilalim ng batas, the more na nalalaman mo ang batas, the more na nagkakasala ka kasi the more na lumalabag ka. Samantala sa ilalim ng biyaya, nariglo na po, mga kapatid, ang kasalanan. Kaya hindi na po tayo sin conscious, brethren in Christ. Kaya hindi na tayo masyadong nakakagawa ng kamalian. Dahil again, nasa ilalim tayo ng biyaya. And then difference number 38 about authorship. Under the law given by Moses, John 1:17, while under grace came by Jesus Christ, John 1:17. Makikita po natin naman na ang batas talaga ay dumating sa pamamagitan po, mga kapatid, ni Moses, samantala naman po ang biyaya ay dumating sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Let me repeat. Sa ilalim po ng batas, ang kautusan ay ipinagkaloob sa pamamagitan ni Moses, samantala sa ilalim ng biyaya, ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And difference number 39 about remaining. Under the law, done away in Christ, 2 Corinthians 3:14, while under grace abides forever in Christ, John 6:47. So dito, mga kapatid, talagang para bang makikita po natin kapag sa ilalim ng batas, ikaw ay talagang mahihiwalay sa ating Panginoon.
Pero sa ilalim po ng biyaya, tayo po ay mananatili sa Kanya magpakailanman. We will not be separated anymore. We will be with the Lord forever. And of course, brethren in Christ, number 40 or difference number 40 about laws. Under the law, written on the tables of stone, Exodus 24:12 and Exodus 31:18, while under grace, written in the tables of the heart, in 2 Corinthians 3:3. Mga kapatid, sa ilalim ng batas na isulat ang salita ng Diyos sa mga tapyas ng bato, samantala sa ilalim ng biyaya na isulat ang salita ng Diyos at naiukit sa ating mga puso. Let me repeat, sa ilalim ng batas, naisulat at naiukit ang salita ng Diyos sa mga tapyas ng bato, samantala sa ilalim ng biyaya, naisulat at naiukit ang salita ng Diyos sa ating mga puso. And difference number 41 about position. Under the law, puts us under bondage, Romans 8:15 and Galatians 2:4 and Galatians 5:1, while under grace set us free in liberty, Romans 8:2 and Galatians 5:1. Makikita po natin ang mga nasa ilalim po ng batas ay makikita po natin na naandun ang kanilang pagkaalipin. Samantala, sa ilalim po ng biyaya, naroon po ang pagiging malaya, mga kapatid. Kaya sa ilalim ng batas, ikaw ay alipin. Sa ilalim ng biyaya, ikaw ay malaya. And difference number 42 about sin. Under the law gives knowledge of sin, Romans 3:20, while under grace gives redemption from sin, Titus 2:11. Sa ilalim po ng batas, ay nagkakaroon po ang mga tao ng kamalayan sa kasalanan. Samantala, mga kapatid, sa ilalim ng biyaya, nagkakaroon ang mga tao ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya in the Old Testament, sila po ay sin conscious. Tayo po, mga kapatid, ay sa ilalim ng biyaya, tayo po ay Christ conscious na po, mga kapatid. And of course, difference number 43 about living. Under the law, who sinned shall die, Ezekiel 18:20, while under grace, who believe shall live, John 3:16. Sa ilalim po ng batas, ang lahat ng magkakasala ay mamamatay, samantala sa ilalim ng biyaya, ang lahat ng sasampalataya ay mabubuhay, mga kapatid. Kaya tayo ay nabubuhay dahil tayo ay nasa ilalim po ng tinatawag po nating biyaya. And let me repeat, brethren in Christ, sa ilalim ng batas, ang lahat ng magkasala ay mamamatay, samantala sa ilalim ng biyaya, ang lahat ng sumampalataya ay mabubuhay. Difference number 44 about life. Under the law of the sin of and death, Romans 8:2, while under grace, law of the spirit of life, Romans 8:2. Ang kaibahan, mga kapatid, ng nasa ilalim ng batas, sila po ay meron tinatawag na batas ng kasalanan at kamatayan, samantala sa ilalim ng biyaya ay meron po tayong batas ng espiritu ng buhay. Kaya, mga kapatid, makikita po natin, those who are living under the law, they have the law of the sin and death, while those who are living under grace, they have the law of the spirit of life, according to Romans 8:2, brethren in Christ. And difference number 45 about sheep. Under the law, sheep dies for the shepherd, Ezekiel 34:2-9, while under grace, shepherd dies for the sheep, John 10:11 and 15, brethren in Christ. Ating pong nakita na sa ilalim po ng batas, ang mga tupa ang namamatay para po sa pastol dahil ginagawang
pagkain, mga kapatid, or ginagawa pong ano paman, panghandog, kaya ang mga tupa ang namamatay para sa kanilang pastol. Samantala, sa ilalim po ng biyaya, ang ating mabuting pastor, ang ating pong dakilang pastor, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang nagbuwis ng buhay para sa atin na mga tupa, mga kapatid. Kaya napakaliwanag ang kaibahan na under the law, sheep dies for the shepherd, while under grace, shepherd dies for the sheep, brethren in Christ. And those are the 45 differences between law and grace, brethren in Christ. And before we end up, Romans 6:14 to 15, Tagalog ang Biblia, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga? Mangagkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. And in Romans 6:14 to 15, Amplified Version, for sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under law as slaves, but under grace as subjects of God's favor and mercy. What then are we to conclude? Shall we sin because we live not under law, but under God's favor and mercy? Certainly not. So ito mga kapatid is a sort of reminders lang, because we understand that we were no longer living under the law. We are now living under grace. Pero itong reminders is very good for us, na it doesn't mean that we are living under grace is gagawin na lang po natin ang lahat ng gusto nating gawin. No, brethren in Christ. Ang lahat ng nabubuhay sa ilalim ng biyaya ay hindi na po nagpapatuloy sa pagkakasala, because we have been set free from it, brethren in Christ. And these are the 45 differences between law and grace. And I hope that once again, we were enlightened, brethren in Christ, sa ating pong segment through the lens of grace. Salamat po sa inyong oras. May God bless us all, and thank you for watching.